Ang puso ko ang inoperahan, pero ang hiya at walang utang na loob ng sarili kong pamilya ang talagang pumatay sa aking dangal. Paglabas ko ng ospital, ang asawa kong si Elena at anak kong si June ay nag-iwan ng isang mensahe. Sabi nila, "Mas masarap ang buhay namin, wala ka. Sa loob ng 45 taon, ako ang nagbayad ng lahat. Ako ang provider. Ngunit, para sa kanila, isa lang akong ATM machine. Walang pakialam kung mamatay ako sa loob ng 47 segundo. Akala nila, wala akong magagawa. Akala nila, tapos na ang lolo ninyo. Pero meron akong trump card na hindi nila nakita, ang aking bagong testamento. Hindi ito paghihiganti. Ito ay justice at pagbawi ng aking dangal. Bibigyan ko sila ng aral na PHP 45 milyon ang halaga. Kung ikaw ay naramdaman na ring stranger in your own home, like and share ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan po kayo nanonood? Ang nagbago sa lahat. Ang aking ikalawang buhay. Pagkatapos ng matinding operasyon sa puso, nag-iwan ako ng maikling mensahe sa aming family chat. Sabi ko, "Sino ang susundo sa akin sa ospital?" Ang sagot ng anak ko, si June, ay mabilis at walang pag-aalinlangan. "Mag-grab taxi ka na lang, Itay. Nanonood ako ng TV." Ang aking asawa naman, si Elena, ay nagdagdag pa ng mas masakit. "Doon ka na muna sa ospital. Mas masarap ang buhay namin. Wala ka." Pero nang makita nila ako sa balita kinagabihan, ang 67 na tawag nila ay hindi ko na sinagot. Ang ginawa ko pagkatapos noon ang nagpabago sa lahat. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe muna sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Ang sakit ay dumating na parang kidlat. Hinati ang aking dibdib sa dalawa. Napasigaw ako. Biglang nagmulat ng mata sa matinding puting liwanag na halos pumutok sa aking ulo. Nasaan ako? Umiikot ang buong silid. Puting dingding, umiingay na mga makina, mga tubo na nakakabit sa aking braso na parang mga baging na plastik. Sinubukan kong bumangon. Ang buo kong katawan ay sumigaw sa sakit. May mali. Sobrang mali. Ang dibdib ko ay parang binuksan gamit ang bareta. Sa manipis na damit ng ospital, naramdaman ko ang makapal na benda na nakabalot sa aking katawan. "Ginoong Ramon, gising na po kayo." Isang babae na nakaputing coat ang lumabas sa tabi ng aking kama. Mayroon siyang mabait na mata sa likod ng salamin. "Ako si Dr. Martinez, ang inyong cardiologist. Kumusta ang pakiramdam ninyo?" Parang nabangga ng bus. Ang boses ko ay pabulong at paos. Napaso ang lalamunan ko. "Anong nangyari sa akin?" Tiningnan niya ang isang monitor sa tabi ng aking kama. Ang mga numero ay wala akong maintindihan, ngunit ang ekspresyon niya ay nanatiling kalmado at propesyonal. "Sumailalim po kayo sa emergency cardiac surgery 2 araw na ang nakalipas. Triple bypass po. Ang inyong puso ay tumigil ng 47 segundo habang ginagawa ang operasyon. 47 segundo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang mga bato na inihulog sa isang malalim na balon. Namatay ba ako? Sa technical, opo, pero ibinalik po namin kayo. Dinama niya ang aking pulso. "Magiging maayos po kayo, Ginoong Ramon. Matagumpay ang operasyon. 2 linggo sa ospital para mag-recover. Pagkatapos ay unti-unting babalik sa normal na gawain." 2 linggo. Lumingon ako sa paligid ng sterile na silid. Isang maliit na bintana ang nagpapakita ng maulap na skyline ng Makati. Walang bulaklak sa bedside table. Walang cards, walang senyales na alam ng kahit sino na nandito ako. Isang nurse ang pumasok, inayos ang IV drip na nakakabit sa aking kaliwang braso. Mayroon siyang mainit na ngiti at malambot na kamay habang inaayos niya ang daloy. "Ginoong Ramon, ako si Ate Gemma. Ako po ang mag-aalaga sa inyo ngayong shift. Masakit po ba ang dibdib ninyo ngayon?" Tumango ako, hindi nagtitiwala sa aking boses. Sumulat siya sa kanyang chart at may dinagdagan sa aking IV. Sa loob ng ilang minuto, ang matinding sakit ay unti-unting lumambot. Si Dr. Martinez ay naghila ng silya sa tabi ng aking kama. "Kailangan ko po kayong tanungin ng ilang bagay para masuri ang inyong cognitive function. Pwede po bang sabihin ninyo sa akin kung anong taon ngayon?" 2025.
Mahusay. At anong buwan? Enero. Ang salita ay naramdaman kong mabigat sa aking dila. Napakahusay. Ngayon, pisilin ninyo ang aking mga kamay ng silakas ng inyong makakaya. Inabot niya sa akin ang 2 kamay niya. Ang aking hawak ay parang sa bagong silang, ngunit tumango siya nang may pag-apruba. Mukhang maayos ang inyong motor functions. Ang memorya ay buo. Tumayo siya at sumulat sa kanyang tablet. Ang susunod na mga araw ay tungkol sa pag-manage ng sakit at pagsisimula ng gentle movement. Pwede na kayong maglakad ng sandali. Pag-alis niya, naiwan akong mag-isa kasama ang mga makina at ang kanilang walang katapusang pag-iingay. Maingat kong inabot ang bedside table kung saan nakalagay ang aking mga gamit. Nakita ng aking mga daliri ang aking telepono. Ang screen ay nagpakita ng 2 notifications mula sa balita, email spam, mga paalala sa gamot. Nag-scroll ako, naghahanap ng iba. Mga mensahe mula sa pamilya. Mga missed call mula kina Elena o June. Wala. Tiningnan ko ang family group chat. Ang huling mensahe ay 3 linggo na ang nakalipas. Si Elena ay nagrereklamo dahil naubusan ng paboritong yogurt sa grocery. Bago noon, si June ay humihiram ng pera para sa pagkumpuni ng kanyang sasakyan. Walang ni isang mensahe tungkol sa aking operasyon. Walang ni isang tawag na nagtatanong kung kumusta na ako. Ibinaba ko ang telepono nang nanginginig ang mga daliri at tinitigan ng kisame sa itaas ng aking kama. 47 segundo ng pagkamatay at tila walang nakapansin na nawala ako. Hindi lang isang mensahe, hindi lang isang tawag. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang katahimikan ng silid ng ospital na bumalot sa akin. Ang amoy antiseptiko ay nagdulot ng mas malalim na alaala. Mga alaala na iniiwasan ko sa loob ng maraming buwan. Nagsimula ito noong tag-init ng 2020. Nagtatrabaho ako sa hardin sa likod ng aming bahay sa Quezon City, nagtatanim ng kamatis sa matinding init. Ang paninikip ng dibdib ay dumating na parang isang sinturon na humigpit sa aking tadyang. Kinapitan ko ang fence post hanggang sa lumipas ito. Sinasabi sa sarili na ito ay dahil lang sa init ng Maynila. Ramon! Nag-iinarte ka na naman, sigaw ni Elena mula sa aming beranda, hawak ang baso ng iced tea. Pumasok ka na bago ka ma-stroke dyan. Tinitigan ko lang siya at nagbiro. 66 taong gulang na ako pero malakas pa rin, sabi ko sa sarili. Kailangan lang ng mas maraming tubig, mas maraming pahinga. Ngunit ang mga episode ay patuloy na dumating. Pagsapit ng 2021, ang pag-akyat sa hagdan patungo sa aming kwarto ay naging parang pag-akyat sa bundok. Humihinto ako sa gitna, kinakapit ang banister habang ang puso ko ay humahampas sa aking tadyang na parang gusto itong tumakas. Si Elena ay nasa kama na, nanonood ng kanyang mga teleserye. Tumanda ka na, sabi niya nang hindi lumilingon sa telebisyon. Siguro bawasan mo na ang mga project mo tuwing weekend. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang lasang metal na pumupuno sa aking bibig sa pinakamasamang mga episode o kung paanong ang mundo ay tumatagilid kapag bigla akong tumayo. Marami na siyang inaalala sa kanyang prayer group at mga charity meetings. Si June ay mas walang pakialam. Nang banggitin ko na laging pagod ang pakiramdam ko, nagkibit-balikat lang siya mula sa kanyang posisyon sa aming sofa sa sala. Baka magpatingin ka sa doktor, Tay. Pero teka, magastos yan. Subukan mo muna ang vitamins. 28 taong gulang na at nakatira pa rin sa bahay namin, ngunit nag-aalala siya sa aking medical bills na makakaapekto sa kanyang mana. Ang unang totoong atake ay nangyari sa aming kusina, isang Martes ng umaga noong Marso 2023. Nagluluto ako ng kape nang tumama ang sakit na parang martilyo sa aking dibdib. Kinapitan ko ang countertop, tumalsik ang kape sa sahig habang ako ay dumulas pababa sa malamig na linoleum. Elena! Tawag ko, ngunit ang boses ko ay halos hindi marinig sa labas ng pintuan ng kusina. Natagpuan niya ako 20 minuto pagkatapos. Nasa sahig pa rin, humihinga ng maikli. Ay, Ramon, nahulog ka ba? Tinulungan niya akong makaupo sa isang silya, ngunit ang atensyon niya ay nagbabago na. May hair appointment ako sa 1 oras. Ayos ka bang mag-drive mag-isa papunta sa doktor? Nag-drive ako mag-isa papunta sa emergency room sa halip. Ang batang doktor na sumuri sa akin
ay may nag-aalalang mga mata at matatag na kamay. Ginoong Ramon, nagkaroon po kayo ng minor heart attack. Kailangan po nating magpa-test pa. Ipinakita ng mga test ang kinatatakutan ko ngunit hindi ko maamin. Ang taon-taong pananakit ng dibdib ay hindi dahil sa pagtanda o stress. Ang aking mga ugat ay nagsasara na parang mga lumang tubo, barado. Kung walang operasyon, mayroon ka pang 6 na buwan, baka mas maikli pa, sabi sa akin ni Dr. Martinez noong Nobyembre. Ngunit sa triple bypass, maaari ka pang mabuhay ng 10 taon. Nagdrive ako pa uwi sa aking lumang SUV, nanginginig ang mga kamay sa manibela. Teno, magandang taon. Ang tanong ay kung gusto ko bang gugulin iyon sa mga taong halos hindi napansin nang ako ay namamatay. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto ng aking silid sa ospital ay nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Sumilip si Ate Gemma, tinitingnan ako ng may mainit ng ngiti. Kumusta po ang pakiramdam ninyo, Ginoong Ramon? May kailangan po ba kayong gamot para sa sakit? Tiningnan ko ulit ang aking telepono, wala pa ring mensahe mula sa aking pamilya. Wala. Nag-iisip lang ako. Tumango siya ng may pagkaunawa. Ang operasyon ay nagbibigay ng oras para mag-isip. Minsan, maganda. Minsan, hindi masyado. Pag alis niya, tinitigan ko ang contact ng family group chat sa aking telepono. Ang aking daliri ay nakatutok dito, nag-aalangan. 2 linggo mula ng operasyon, 2 linggo ng katahimikan. Ngunit baka hindi nila alam. Baka hindi sila na-contact ng ospital ng maayos. Baka may pag-asa pa na ang 40 taon ng kasal at pagpapalaki ng anak ay may halaga. Baka. Ang umaga ng Enero 29 ay dumating ng presko at maliwanag sa bintana ng aking ospital, araw ng kalayaan. Binalot ko ang aking kaunting gamit sa lumang sports bag na dinala ni Elena sa akin taon na ang nakalipas para sa mga fishing trips tuwing weekend. Bawat item ay maingat na nakatupi. Ang aking salamin sa pagbabasa, ang paperback novel na halos hindi ko ginalaw, ang pajamas na may amoy pa ng bahay. Ang dibdib ko ay naramdaman kong mas malakas ngayon. Hinihila ang mga tahi kapag gumagalaw ako, ngunit ang matinding sakit ay lumamlam na, naging manageable na kirot. Pumirma si Dr. Martinez sa aking discharge papers nang may ngiti at nagbigay ng tagubilin na maghinay-hinay muna sa loob ng 1 buwan. Mapalad kayong buhay pa, Ginoong Ramon, sabi niya sa kanyang huling check. Sulitin ninyo ang 2nd pagkakataong ito. Tiningnan ko ang aking telepono sa 20 beses ngayong umaga. Wala pa rin mula kina Elena o June. 2 linggo ng kumpletong katahimikan habang nilabanan ko ang aking sarili pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Baka akala nila masyado pa akong may sakit para dalawin. Baka nagpaplano sila ng isang sorpresa na welcome home. Ako ang laging umaasikaso ng mga medical emergencies sa aming pamilya, nagmamaneho kay Elena para sa kanyang appendectomy, nagdadala kay June sa emergency room nang mabalian siya ng braso. Siguro, hindi lang nila alam kung paano kumilos kapag ako ang pasyente. Nag-type ako ng mensahe sa aming family group chat. Hi everyone, I'm being discharged today and feeling much better. Can't wait to see you all at, dinilit ko. Masyadong mahaba, masyadong emotional, iisipin nila na nagiging needy ako. Sinubukan ko ulit. Hospital is releasing me today. Looking forward to coming home. At dinilit. Masyado pa rin. 3 pagsubok, sabi ng doktor, pwede na akong umuwi ngayon. Gusto ko kayong makita. Ang aking daliri ay nakatutok sa send. Tama ang pakiramdam nito. May pag-asa ngunit hindi desperado. Pinindot ko ang send at inilagay ang telepono sa kama sa tabi ng aking nakabalot na bag. Ang tugon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang pangalan ni June ang lumabas muna. Mag-grab taxi ka na lang, Itay. Nanonood ako ng TV. Tinitigan ko ang mensahe, binasa ito ng 3 beses para siguraduhin na naintindihan ko ng tama. 47 segundo ng clinically dead. 2 linggo sa intensive care at ang anak ko ay hindi kayang ipos ang kanyang palabas sa telebisyon. Ngunit si Elena ay magiging iba. Maiintindihan ni Elena. 45 taon kaming kasal. Gusto niya akong sunduin ng personal. Ang kanyang mensahe ay lumabas sa ibaba ng kay June. Doon ka na muna sa ospital. Mas masarap ang buhay namin.
Wala ka. Nalaglag ang telepono mula sa aking mga kamay papunta sa puting kumot ng ospital. Ang mga salita ay kumikinang sa screen na parang neon sign na nagpapahayag ng pagtatapos ng lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking pamilya. Mas masarap ang buhay namin, wala ka. Umupo ako ng mabigat sa gilid ng kama. Ang aking sports bag ay dumulas sa sahig ng may mahinang kalabog. Ang sikat ng araw sa umaga na pumapasok sa bintana ay naramdaman kong pangungutya ngayon. Ang aking dibdib ay kumirot, ngunit hindi mula sa operasyon. Ang sakit na ito ay nagmula sa mas malalim, sa isang lugar na hindi kayang abutin ng scalpel ni Dr. Martinez. Si Ate Gemma ay lumabas sa aking pintuan, may hawak na clipboard. Tiningnan niya ang aking mukha at pumasok, isinara ang pinto sa likod niya. Ginoong Ramon, maputla po kayo. Masakit po ba ang dibdib ninyo? Umiling ako, hindi nagtitiwala sa aking boses. Dinampot niya ang aking telepono mula sa kama at sumilip sa screen. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa propesyonal na pag-aalala patungo sa mas malambot, mas malungkot. Pasensya na po, sabi niya ng mahina. Ang pamilya po ay minsan komplikado. Komplikado. Iyon ay isang paraan para sabihin ito. Ang isa pang paraan ay gumugol ako ng 40 taon ng aking buhay sa pagbibigay ng lahat sa mga taong nakikita ako bilang isang paycheck at isang caretaker. Mga taong nahanap na mas kaaya-aya ang aking pagkawala kaysa sa aking presensya. Tiningnan ko ang aking discharge papers na nakakalat sa kama ng ospital. Mga tagubilin para sa gamot, follow-up appointments, mga babala tungkol sa pag-iwas sa mabibigat na pagbubuhat, mga gabay para sa aking bagong buhay. Ngunit habang nakaupo ako doon sa steril na silid, binabasa ang mga salita ni Elena sa screen ng aking telepono. Ang mga papel na iyon ay nagsimulang magmukhang ibang bagay. Hindi lang mga tagubilin sa medisina, nagmukha silang kalayaan. Ang mga papel sa aking kamay ay hindi na lang discharge instructions. Ang mga ito ay ebidensya ng 45 taon ng pagiging isang hangal. Lumabas ako sa Memorial Hospital na may nanginginig na mga binti. Bawat hakbang ay nagpapaalala sa akin na muntik na akong mamatay at walang nagmamalasakit. Ang taxi driver ay isang nakatatandang lalaki, si Mang Nestor, na may mabait na mata. Mahirap na araw sa ospital, boss? Mahirap na 45 taon. Lumabas ang mga salita bago ko pa napigilan. Sumilip siya sa akin sa rearview mirror habang kami ay pumapasok sa trapiko ng Makati. Operasyon! Tumango ako, umupo ng maayos sa vinyl seat. Ang discharge papers ay nakakulubot sa aking kandungan. At bigla kong naalala ang isa pang pagkakataon na may hawak akong mahahalagang papel sa nanginginig na kamay, 1982. Si June ay sanggol pa lang at ako ay 25 na may mga pangarap na mas malaki kaysa sa aming maliit na apartment. Nag-ipon ako sa loob ng 2 taon para bilhin ang motorcycle na iyon. Isang magandang Harley Davidson na nagparamdam sa akin na buhay ako tuwing sisindihan ko ang makina. Pero ang mga sanggol ay nangangailangan ng kuna, hindi motorcycles, sabi ni Elena habang kinakarga si June. Kailangan natin ng pera para sa kagamitan ng sanggol. Pinakintab ko ang chrome na yon sa huling pagkakataon bago ilagay ang for sale sign dito. PHP 200,000 para sa kalayaan na ipinagpalit para sa responsibilidad. Sinabi ko sa sarili na pansamantala lang iyon hanggang sa lumaki si June. Ang taxi ay dumaan sa isang motorcycle dealership. Mga hilera ng kumikinang na motor ang nakaupo sa sikat ng araw at ang dibdib ko ay kumirot ng mas matindi kaysa sa mga peklat ng operasyon. Ang pamilya ay mahirap minsan, sabi ni Mang Nestor, nagmamaneho patungo sa highway. Sa akin din, boss. Isa pang alaala ang lumitaw. 1995. Nagpaplano kami ni Elena ng aming naantala na honeymoon. 15 taon na huli, ngunit sa wakas ay abot kamay na. Europe sa Tagsibol. Nag-iipon ako sa loob ng maraming buwan, nag-o-overtime sa pabrika. Pagkatapos si June ay natanggap sa kolehiyo. Ang Europa ay laging nandoon, sabi ni Elena, habang tumutulo ang luha niya habang pinupunit ang mga travel brochure. Mas mahalaga ang edukasyon ni June. 4 na taon ng mga gastos sa kolehiyo. Ang mga pangarap sa Europe ay napunta sa isang kahon kasama ng iba pang naantala kong kaligayahan. Kami ay dumadaan sa downtown ngayon. Ang mga glass towers ay nagre-reflect sa maulap na kalangitan ng Enero. Naalala ko ang pagmamaneho sa parehong ruta noong 2003,
pagod mula sa paghila ng double shifts habang si Elena ay nanatili sa bahay nanonood ng kanyang soap operas. Kailan ako makakapagpahinga? Tanong ko sa kanya minsan habang bumabagsak sa aking recliner pagkatapos ng 16 na oras sa planta. Kapag nagtapos si June at nagkaroon ng magandang trabaho, pangako niya. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng oras para sa ating dalawa. Nagtapos si June. Pagkatapos kailangan niya ng tulong sa upa. Pagkatapos isang car loan. Pagkatapos puhunan para sa kanyang graphic design business na nagsara sa loob ng X na buwan. Ang alaala ng business loan ang pinakamasakit. 2010. Pumirma ako sa mga papel na naglalagay ng aming bahay bilang collateral habang si June ay nag-sketch ng mga malalaking plano sa restaurant napkins. Ito ang tiket natin, Tay. 6 na buwan at babayaran ko ang lahat ng may interes. Ang negosyo ay tumagal ng 4 na buwan. Nagtrabaho ako ng 3 taon pa para bayaran ang PHP 5 milyon na utang na iyon. Ang taxi ay lumiko sa pamilyar na mga kalye ng Quezon City. Dumaan sa elementarya kung saan ako nag-coach sa Little League team ni June habang namimiss ang sarili kong mga pangarap. Dumaan sa parke kung saan ko itinulak si Elena sa mga duyan noong kami ay nagliligawan pa. Noong tinitingnan niya ako na parang ako ang kanyang bayani sa halip na kanyang ATM. May susundo po ba sa inyo? Tanong ni Mang Nestor habang papalapit kami sa aming subdivision. Naisip ko ang mga text messages na nasusunog pa rin sa memorya ng aking telepono. Mag-grab taxi ka na lang. Doon ka na muna. Mas masarap ang buhay namin. Wala ka. Wala, sabi ko ng mahina. Sa tingin ko, tapos na akong masundo. Ang bahay ay lumitaw sa paligid ng kanto. Puting siding, berdeng shutters, ang damuhan na minoko tuwing Sabado sa loob ng 20 taon. Dapat ay mukha itong bahay. Sa halip, mukha itong monumento sa aking katangahan. Nagbayad ako kay Mang Nestor at tumayo sa bangketa. Tinitingnan ng 45 taon ng mga bayad sa utang at maintenance work. Lahat para lang magkaroon si Elena ng kanyang mga prayer group meetings at magkaroon si June ng kanyang gaming setup. Umalis si Mang Nestor. Iniwan akong mag-isa kasama ang aking mga iniisip at isang bahay na biglang naramdaman kong ebidensya ng pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Naglakad ako patungo sa pintuan sa harap, mabigat ang susi sa aking mga daliri. Ang susi ay umikot ng may mahinang click at pumasok ako sa dilim. Maging ang pasukan ay naramdaman kong iba, dayuhan, parang pumapasok sa buhay ng ibang tao. Binuksan ko ang ilaw at tinitigan ang ginawa ng aking pamilya sa kanilang kalayaan. Ang mga sulat ay nakatambak sa maliit na mesa sa tabi ng pinto. Mga dinabuksang bills at advertisements na nakakalat ng walang pakialam. Ang sapatos ni Elena ay nakalapag kung saan niya ito sinipa sa tabi ng maputik na sneakers ni John. Walang nag-abala na maglinis sa loob ng 2 linggo. Ang sala ay mas masahol pa. Ang gaming setup ni June ay kumalat sa buong espasyo na parang kwarto ng teenager. Ang mga lata ng energy drink ay bumuo ng isang pyramid sa aking coffee table. Ang mga kahon ng pizza ay nakatambak sa tabi ng aking recliner, ang silya na binili ko gamit ang overtime money 15 taon na ang nakalipas. Nagpa-party sila. Dahan-dahan akong naglakad sa mga ebidensya ng kanilang kaginhawaan. Ang aking pagkawala ay hindi nagdulot ng kalungkutan o pag-aalala. Nagdulot ito ng selebrasyon. Ang kusina ay nagkwento ng parehong istorya. Mga pinggan na nakatambak sa lababo, mga take-out containers na pumupuno sa basurahan. Ang refrigerator ay naglalaman ng mamahaling alak at premium ice cream, mga luho na binili nila habang nilalabanan ko ang aking buhay. Ngunit ang aking study room ang huling insulto. Ginawa nila itong storage. Mga kahon ng craft supplies ni Elena ang nakabalot sa aking desk. Ang lumang computer equipment ni June ay nakasalansan sa aking mga bookcases. Ang alikabok ay bumalot sa mga family photos na inayos ko ng maingat sa aking mga shelves. 47 segundo. Namatay ako sa loob ng 47 segundo at ginamit nila ang aking personal na espasyo bilang isang closet. Umupo ako ng mabigat sa isang silya na hindi nila tinakpan ng kanilang mga gamit. Ang combination ng aking safe ay nakatatak pa rin sa aking memorya. Birthday ni June. Napakababagay.
Ang safe ay bumukas ng may mahinang mekanikal na bulong. Sa loob, ang aking testamento ay nakaupo sa kanyang blue legal folder kung saan ko ito iniwan buwan na ang nakalipas. Hinila ko ito palabas ng may matatag na kamay at binasa ang mga probisyon na ginawa ko ng maingat. Sa aking minamahal na asawa, si Elena Thompson, ang bahay at lahat ng personal na ari-arian. Sa aking anak, si June Thompson, lahat ng financial assets, kasama ang retirement accounts, nahahatiin ng pantay-pantay sa aking kamatayan. Minamahal na asawa, tumawa ako ng mapait. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa aking nilapastangang study room. Ang babae na nagsabi sa akin na manatili sa ospital ng isa pang buwan dahil napakasarap ng buhay nang wala ako. Ang aking anak, ang 38 taong gulang na lalaki na hindi kayang ipos ang kanyang palabas sa telebisyon para sunduin ang kanyang namamatay na ama. Naglakad ako patungo sa mga family photos sa aking maalikabok na shelves. Ang mga larawan sa kasal ay nagpakita ng isang young couple na puno ng pag-asa. Ang mga larawan ni June noong sanggol siya ay nakakuha ng inosenteng ngiti at maliliit na kamay na umaabot sa kamera. Ang mga larawan sa bakasyon ay nagdodokumento ng mga biyahe na binayaran ko, ngunit halos hindi ko naman na-enjoy. Laging nag-aalala sa gastos. Sa bawat larawan ako ay nakangiti. Ang provider, ang protector, ang hangal. Binuksan ko ang aking telepono at nag-search ng Estate Attorneys Makati. Ang screen ay napuno ng mga pangalan at numero ng telepono ng mga law firm. Mga profesional na tao na nakaintindi na ang testamento ay pwedeng baguhin, na ang mana ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Si Attorney Miguel Reyes at kasama ang lumabas sa itaas ng listahan, may karanasan sa estate planning at charitable giving. Perpekto. Tiningnan ko ang paligid ng aking study room ng isa pang beses, sa mga kahon na tumatakip sa aking desk, sa alikabok sa aking personal na gamit, sa ebidensya ng kawalang galang ng aking pamilya. Pagkatapos, tiningnan ko ang testamento sa aking kandungan. Bukas, tatawagan ko si Atty. Reyes. Bukas, aayusin ko ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Ngayon, magpaplano ako kung paano ibibigay sa aking pamilya kung ano talaga ang nararapat sa kanila. Wala. Ang elevator ay umakyat, bawat numero ay nagdadala sa akin ng mas malapit sa hustisya. 15 floors pataas sa high-rise na ito sa Makati, naghihintay si Atty. Miguel Reyes na may kapangyarihang muling isulat ang kinabukasan ng aking pamilya. 1 linggo na ang lumipas mula ng aking homecoming revelation. 7 araw ng pagsasaliksik, pagpaplano at pagtitipon ng mga dokumento. Nakita ko ang pundasyon para sa Puso ng Pilipinas, PPP Online, isang charity na tumutulong sa mga pamilya sa panahon ng cardiac emergencies, mga taong talagang nagpapahalaga sa regalo ng buhay. Ang mga pinto ng elevator ay bumukas sa isang hallway na may linya ng mahogany at tanso. Ang Reyes at kasama ay nakaukit sa gold letters sa frosted glass doors. Ginoong Ramon Thompson, ang ngiti ng receptionist ay propesyonal at mainit. Handa na po si Atty. Reyes para sa inyo. Ang opisina ni Atty. Reyes ay nakatanaw sa downtown Makati sa pamamagitan ng malalaking bintana. Mga libro ng batas ang nakahanay sa mga dingding sa pagitan ng mga frame degrees mula sa mga universidad na hindi ko kailanman pinangarap na pasukan. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ko. Siguro 55, na may pilak na buhok at matatalinong mata. Pakiupo. Iginuhit niya sa isang leather chair sa tapat ng kanyang napakalaking desk. Naiintindihan ko na gusto mong gumawa ng malalaking pagbabago sa iyong estate plan. Umupo ako sa silya. Ang aking folder ng mga dokumento ay nakabalanse sa aking tuhod. Gusto kong iwan ang lahat sa charity, wala sa aking pamilya. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Iyon ay isang napakalaking pagbabago. Maaari ko bang itanong kung ano ang nag-udyok sa desisyong ito? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa operasyon, tungkol sa pagkamatay, sa loob ng 47 segundo. Tungkol sa 2 linggo sa ospital nang walang ni isang tawag, tungkol sa pag-uwi at pagtuklas na sila ay nagpapakasaya habang nilalabanan ko ang aking buhay. Nakikinig si Atty. Reyes ng walang pag-abala.
nagsusulat sa isang dilaw na legal pad. Ginoong Ramon, kailangan kong magtanong. Ginagawa mo ba ang desisyong ito habang ikaw ay galit? Minsan, pagkatapos ng medical crisis, ang mga tao... Mayroon akong 1 linggo para pag-isipan ito. Binuksan ko ang aking folder at hinugot ang mga printed emails, bank statements, medical records. Hindi ito galit. Ito ay kalinawan. Maingat niyang sinuri ang aking mga dokumento. Masyado kayong masinsinan. Ang pundasyon para sa puso ng Pilipinas ay isang mahusay na pagpipilian. Nagbibigay sila ng tirahan para sa mga pamilya ng mga cardiac patients. Nagpopondo sa pananaliksik, sumusuporta sa mga recovery programs. Mga taong nagpapahalaga sa halaga ng buhay, sabi ko, hindi tulad ng aking pamilya. Maaari nating iistruktura ito bilang isang charitable remainder trust. Panatilihin mo ang panghabambuhay na paggamit ng iyong bahay, makakatanggap ng isang maliit na buwanang kita, at pagkatapos ng iyong kamatayan, lahat ay ililipat sa pundasyon. Ang kabuuang halaga ng iyong estate, ang bahay at ang iyong retirement fund, ay tinatayang nasa PHP 45 million. Perpekto. Mabubuhay ako ng komportable habang alam ko na ang aking pamilya ay magmamana ng eksakto kung ano ang kanilang kinita. Wala. Paano ang iyong asawa at anak? Kahit isang maliit na pamana, huwag. Ang salita ay lumabas ng mas matigas kaysa sa gusto ko. Sila ay mga matatanda. Panahon na para matuto silang suportahan ang kanilang sarili. Tinitigan ako ni Atiarn Reyes ng matagal. Sige po, tatagal ito ng mga 1 oras para madraft ng maayos. Sigurado po ba kayo sa kurso ng aksyon na ito? Naisip ko ang mensahe ni June. Mag-grab taxi ka na lang. Nanonood ako ng TV tungkol sa mga salita ni Elena. Doon ka na muna, mas masarap ang buhay namin, wala ka. Wala na akong mas isigurado pa sa buhay ko. Ang sumunod na oras ay lumipas sa isang blur ng legal language at paghahanda ng dokumento. Ang sekretary ni Athena Reyes ay nagdala ng mga witnesses, 2 paralegals na hindi ako kilala, na nagpapalit ng kanyang testamento. Binabawi nito ang lahat ng nakaraang wills at codicils, paliwanag ni Attorney Reyes habang inilalatag niya ang mga dokumento sa harap ko. Pagkatapos ng inyong kamatayan, ang inyong bahay at lahat ng assets ay ililipat sa pundasyon para sa puso ng Pilipinas. Panatilihin mo ang karapatan sa tirahan habang buhay at isang disenteng buwanang stipend. Binasa ko ang bawat salita ng 2 beses. Walang banggit kay Elena, walang probisyon para kay June, tanging malinis na legal language na magbabago sa komportabling pag-aakala ng aking pamilya sa isang napakaibang realidad. Ang seremonya ng pagpirma ay nakakagulat na simple. 3 pirma, 2 saksi, 1 selyo ng notaryo. 45 taon ng pagsuporta sa isang walang utang na loob na pamilya ang nabura gamit ang black ink sa puting papel. Makikipag-ugnayan ako sa pundasyon ngayong linggo, sabi ni Atiarn Reyes habang inaabot sa akin ang mga certified copies. Gusto nilang makipagkita sa inyo, talakayin ang mga posibilidad ng anunsyo sa media. Anunsyo sa media? Gusto ko ang tunog niyan. Pampublikong pagkilala para sa charity. Pampublikong kahihiyan para sa aking pamilya. Ang mga opisina ng pundasyon ay nasa gusaling ito, patuloy niya. 12th floor. Ang kanilang media coordinator, si Miss Liza Garcia, ay mahusay sa paghawak ng ganitong uri ng mga istorya. Tumayo ako para umalis. Ang mga certified copies ay ligtas na nakalagay sa bulsa ng aking jacket. Sa pintuan kinamayan ako ni Attorney Reyes ng may tunay na paggalang. Nagbibigay kayo ng isang mapagbigay na regalo, Hinoong Ramon. Ang pundasyon ay tumutulong sa daan-daang pamilya bawat taon. Mga pamilyang nararapat tulungan, sagot ko. Hindi tulad ng sa akin. Ang hallway ay naramdaman kong mas maliwanag habang naglalakad ako pabalik sa elevator. Sa likod ko, ang opisina ni Attorney Reyes ay may makinarya ng hustisya. Sa harap, ang mga opisina ng pundasyon ay naghihintay na may kapangyarihan na gawing pampublikong bindikasyon ang pribadong kasiyahan. Ang mga opisina ng pundasyon ay 3 floors lang pababa. Oras na para gawing pampublikong mensahe ang pribadong hustisya. Ang elevator ay bumukas at nagpakita ng isang maliwanag na reception area
na pinalamutian ng mga heart health posters at mga success stories mula sa nagpapasalamat ng mga pamilya. Hinoong Ramon Thompson, si Miss Liza Garcia ay lumabas mula sa isang corner office, puno ng business efficiency at mainit ng ngiti. Ako si Liza Garcia, Media Coordinator. Salamat po sa pagpili ninyo sa aming pundasyon. Ang mga dingding ng kanyang opisina ay nagpakita ng mga awards at mga framed newspaper clippings tungkol sa matagumpay na fundraising campaigns. Naiintindihan ng babaeng ito ang kapangyarihan ng isang magandang istorya. Pakiupo, iginuhit niya sa isang komportabling silya sa tapat ng kanyang desk. Binanggit ng inyong abogado na gusto ninyong gawing pampubliko ang inyong donasyon. Sabihin ninyo sa akin ang tungkol sa inyong sitwasyon. Ipinaliwanag ko ang lahat. Ang operasyon, ang 40 segundo, ang pag-abandona sa ospital, ang malupit na mga text messages. Nakikinig si Liza nang maingat, nagsusulat sa isang dilaw na pad. Napakatindi nito, sabi niya nang matapos ako. Ang inyong istorya ay maaaring magligtas ng daan-daang buhay. Kailangan maunawaan ng mga tao kung gaano kahalaga ang suporta ng pamilya sa panahon ng medical crisis. Kung ang aking sakit ay makakatulong sa iba, kung gayon sulit ito. Dinampot niya ang kanyang telepono at nagdial. GMA7 News, ito si Liza Garcia sa Heart Foundation. Mayroon akong istorya para sa inyo. Isang lokal na lalaki ang nagdo-donate ng kanyang buong estate pagkatapos siyang iwan ng kanyang pamilya habang nag-ooperasyon sa puso. Ang pag-uusap ay tumagal ng 10 minuto. Ang mga mata ni Liza ay lumiwanag habang nagsasalita siya. Maaari silang magpadala ng crew sa bahay ninyo mamayang hapon. Perpektong timing. Nagsisimula ang Heart Disease Awareness Week sa Lunes. Ang umaga ay lumipas sa paghahanda. Tinuruan ako ni Liza sa mga pangunahing mensahe. Ang kahalagahan ng suporta ng pamilya, ang misyon ng pundasyon, ang realidad ng cardiac recovery. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang sabihin ko ang totoo tungkol sa pag-abandona ng aking pamilya. Huwag kang magpigil, payo niya. Tumutugon ang mga tao sa tunay na emosyon. Ang iyong istorya ay makakaantig ng mga puso at magliligtas ng mga buhay. Pagsapit ng tanghali, nasa studio na kami ng News 7 sa downtown. Ang news producer, isang matalinong babae na nagngangalang Jen, ay agad na naunawaan kung bakit mahalaga ang istoryang ito. Isang lalaki ang nagbigay ng kanyang bahay matapos i-text siya ng pamilya na manatili sa ospital ng mas matagal. Umiling si Jen. Ito ay magre-resonate sa mga manonood. Ang studio interview ay naging maayos, maliwanag na ilaw, propesyonal na mga kamera, mga tanong na pinraktis ko kay Liza. Ang interviewer, si David, ay may perpektong timpla ng simpatiya at journalistic precision. Ginoong Ramon, ano po ang pumasok sa isip ninyo nang basahin ninyo ang mga text messages na iyon mula sa inyong pamilya? Napagtanto ko na ang pag-ibig ay dapat mutual, sagot ko ng matatag. Ang pasasalamat ay isang pagpipilian, hindi isang obligasyon. Sa loob ng 45 taon, pinili kong unahin ang aking pamilya. Nang kailangan ko sila ng lubos, iba ang pinili nila. Bakit po particular na mag-donate sa heart disease research? Iniligtas nila ang aking buhay nang tumigil ang aking puso sa loob ng 40 segundo. Ang aking pamilya ay tila walang pakialam kung ako ay mabubuhay o mamamatay. Pagkatapos ng studio interview, sinundan ako ng crew pauwi sa Quezon City. Sumilip ang mga kapitbahay mula sa likod ng mga kurtina habang ang Channel 7 van ay nakaparada sa aking driveway. Kinunan ng propesyonal na mga kamera ang bahay na malapit ng maging pag-aari ng pundasyon. Sa loob, nagtanong pa si David ng mas personal na mga tanong habang umaandar ang kamera. Umupo kami sa aking sala, ang parehong silid kung saan pinalawak ni June ang kanyang gaming setup sa panahon ng aking hospitalization. Dito po kayo nag-recover pagkatapos umuwi mula sa ospital? Dito ko natuklasan na sila ay namumuhay ng komportable nang wala ako. Nagpa-party, umuorder ng mamahaling pagkain, ginagamit ang aking study room para sa storage. Ang camera ay nagpan sa mga family photos sa mantle.
mga larawan sa kasal pagtatapos ni June, mga alaala sa bakasyon, lahat ay pinunduhan ng aking mga sakripisyo, lahat ay mga saksi sa aking nasayang na debosyon. May pinagsisisihan po ba kayo sa desisyong ito? Tumingin ako ng direkta sa kamera. Ang tanging pinagsisisihan ko ay inabot ako ng 68 taon para maunawaan ang halaga ko. Natapos ang crew sa pag-film bago maghapon. Kinakamayan ako ni David ng may tunay na paggalang. Ipapalabas po ito ngayong gabi ng alas 6 na dia. Inaasahan ko na kukunin din ito ng ibang istasyon. Ginugol ko ang gabi sa isang tahimik na restaurant sa downtown. Ang aking telepono ay paminsan-minsang nagbabuzz ng mga mensahe mula kay Liza tungkol sa paghahanda sa social media. Ang online team ng pundasyon ay handa na samantalahin ang epekto ng istorya. Eksaktong alas 6:00, pinanood ko ang aking sarili sa telebisyon ng restaurant. Ipinakilala ng news anchor ang istorya ng may perpektong dramatic timing. Isang lalaki sa Metro Manila ang naghahanap ng headlines ngayong gabi matapos mag-donate ng kanyang bahay sa charity. Ngunit ang dahilan sa likod ng kanyang pagkabukas palad ang pinag-uusapan ng lahat. Ang aking mukha ay pumuno sa screen. Kalmado, marangal, nagsasabi ng totoo tungkol sa pagtataksil ng pamilya at pag-abandona sa medisina. Ang segment ay naglalaman ng footage ng aking bahay, ang aking paliwanag tungkol sa donasyon sa pundasyon at ang mga komento ni Liza tungkol sa kahalagahan ng pagsuporta sa mga cardiac patients. Ang restaurant ay tahimik, ngunit nakita ko ang ibang mga diners na sumisilip sa telebisyon pagkatapos ay sa akin. Ang ilan ay mukhang nakikiramay, ang iba ay tila nagagalit para sa akin. Ang aking telepono ay nanatiling tahimik sa buong hapunan. Pinayuhan ako ni Liza na hayaang kumalat ang istorya ng natural bago tingnan ang mga tugon sa social media. Sa kinabukasan, hula niya, ang istorya ay nasa lahat ng dako. Habang nagde-drive ako pauwi, nagtaka ako kung nakita ng aking pamilya ang broadcast. Panoorin nila ang lokal na balita ng relihiyoso, karaniwang nagrereklamo tungkol sa panahon o nakikipagtalo sa political coverage. Ngayong gabi, makikita nila ang kanilang sariling kalupitan na na-broadcast sa libu-libong mga estranghero. Ngayong gabi, mapagtatanto nila na ang kanilang komportabling buhay ay nagtatapos na. Ang pinto ng garage ay bumukas at nagpakita ng parehong bahay na iniwan ko kaninang umaga. Ngunit lahat ay nagbago. Sa kinabukasan ng umaga, mauunawaan ni June at Elena na ang kanilang 42 taon ng pag-aakala na granted ako ay sa wakas ay nakaabot sa kanila. Pinatay ko ang telebisyon at natutulog ng mapayapa sa unang pagkakataon mula ng operasyon ko. Ang balita sa gabi ay ingay lang sa likod ng sala ni June at Elena. Nag-flip si Elena sa kanyang mga magazine habang hinati ni June ang kanyang atensyon sa pagitan ng kanyang video game at telebisyon. Ang mga natirang kahon ng pizza at walang laman na soda cans ay nagpakita kung gaano sila kakomportable na nanirahan ng walang ramon. Isa pang boring na araw, bulong ni June habang pinipindot ang mga button sa kanyang controller. Walang nangyayari sa stupid na taon na ito. Tumingin si Elena mula sa kanyang magazine. Hindi na natin kailangang makitungo sa patuloy na pag-aalala ng iyong ama. Naalala mo kung paano tayo nag-aaway tungkol sa bawat maliit na gastos? Pareho silang tumawa, ganap na walang kamalayan na ang kanilang mundo ay malapit ng sumabog. Ang boses ng news anchor ay nagbago ng tono. Isang lalaki sa Metro Manila ang naghahanap ng headlines ngayong gabi matapos mag-donate ng kanyang bahay sa charity. Ngunit ang dahilan sa likod ng kanyang pagkabukas palad ang pinag-uusapan ng lahat. Ang game controller ni June ay dumulas mula sa kanyang mga daliri. Ang bahay sa screen ng telebisyon ay eksaktong mukhang sa kanila. Parehong puting siding, parehong berdeng shutters, parehong puno ng oak sa bakuran sa harap. Ma, bulong ni June, bahay natin yan. Ang magazine ni Elena ay nahulog sa sahig. Tinitigan nila ang screen nang may lumalagong takot habang ang kamera ay nagpan sa kanilang property. Hindi ito maaaring mangyari. Ito ay dapat na ilang pagkakamali. Pagkatapos, ang mukha ni Ramon ay pumuno sa screen. Diyos ko! Huminga ng malalim si Elena. Tatay mo yan!
Nakikinig sila ng tulala habang ipinaliwanag ni Ramon ang kanyang sitwasyon sa interviewer. Operasyon sa puso, clinical death sa loob ng 47 segundo, pag-abandona ng pamilya sa ospital. Nang hilingin ko sa aking pamilya na sunduin ako mula sa ospital, sabi ni Ramon ng kalmado. Sinabi ng aking anak na magtaksi ako dahil nanonood siya ng telebisyon. Sinabi ng aking asawa na manatili ako ng isa pang buwan dahil mas masarap ang buhay nang wala ako. Namutla ang mukha ni June. Iyon ang eksaktong mga salita niya. Tinabunan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Kinikilala ang kanyang sariling malupit na mensahe na na-broadcast sa buong Metro Manila. Imposible to! Sigaw ni Elena sa telebisyon. Hindi niya ito magagawa. Bahay natin yan. Ang news segment ay nagpatuloy kay Ramon na nagpapaliwanag ng kanyang desisyon na i-donate ang lahat sa pundasyon para sa puso. Walang banggit sa mana ng pamilya. Walang probisyon para kina Elena o June. Ang buong PHP 45 million na estate ay mapupunta sa Kawanggawa. Tawagan mo siya. Hinawakan ni Elena ang braso ni June. Nyugyug siya. Tawagan mo siya ngayon din. Kinapa ni June ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay habang dinidayal ang numero ng kanyang ama. Ang tawag ay dumiretso sa voicemail. Tay, si June to. Kakakita lang namin sa balita. Ano yung ginagawa mo? Tawagan mo kami kaagad. Inagaw ni Elena ang telepono at sinubukan niya ulit. Voicemail ulit. Ramon Thompson, asawa mo to. Tawagan mo ako agad-agad. Baliw ka na ba? Paulit-ulit silang tumawag sa loob ng isang oras. Pagkatapos ng ika-20 pagtatangka, ang telepono ni Ramon ay tumigil sa pagring ng tuluyan, dumidiretso sa voicemail sa bawat pagkakataon. Samantala, sumasabog ang istorya sa social media. Ang Facebook feed ni June ay napuno ng mga shares ng news segment. Ang mga kaibigan at kapitbahay ay nagkokomento, kinikilala ang kanilang bahay, nagpapahayag ng galit sa pag-uugali ng pamilya. Tingnan mo to, ipinakita ni June sa kanyang ina ang screen. Tinatawag nila tayong mga halimaw. Sabi nila, nararapat daw sa atin to. Umiiyak na si Elena ngayon, tumutulo ang maskara sa kanyang pisngi. Saan tayo pupunta? Wala tayong pera. Lahat ay nasa pangalan niya. Ang realidad ay lumulubog. Ang bahay, ang mga bank accounts, ang retirement funds, lahat ay pag-aari ni Ramon. Sila ay nabuhay ng komportable sa loob ng mahabang panahon, kaya nakalimutan nila na wala silang pag-aari. Pagsapit ng alas 10 nag-iwan sila ng 67 voicemails at nagpadala ng 12 ng mga text messages na lalong nagiging desperado. Hindi sumasagot si Ramon sa alinman sa kanila. Nawala na siya sa sarili, sabi ni June, habang naglalakad ng balisa sa paligid ng sala. Nasira ang utak niya sa operasyon. Hindi niya alam ang ginagawa niya. O baka alam niya eksakto ang ginagawa niya, bulong ni Elena, tinitigan ng telepono sa kanyang mga kamay. Baka ito ay paghihiganti. Ginugol nila ang natitirang gabi sa pagsubok na iproseso ang tindi ng kanilang sitwasyon. Walang kita, walang ipon, walang ari-arian. Hindi kailanman nagkaroon si June ng totoong trabaho at si Elena ay hindi nagtrabaho sa loob ng 30 taon. Ano ang gagawin natin? Tanong ni June sa kanyang ina bandang hating gabi. Paano natin aayusin ito? Pinunasan ni Elena ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid ng sala sa mamahaling gaming equipment ni June, sa kanyang mga designer magazines, sa komportabling buhay na binuo nila sa mga sakripisyo ni Ramon. Hihintayin natin siyang umuwi, sabi niya ng may kadiinan. At ipauunawa natin sa kanya na ang pamilya ay pamilya kahit anong mangyari. Nagposisyon sila sa sala kung saan makikita nila ang driveway. Nagtimpla si Elena ng kape para manatiling gising. Ni-charge ni June ang kanyang telepono para patuloy na tumawag. Wala sa kanila ang natulog ng gabing iyon. Umupo sila sa tabi ng bintana, nagbabantay sa mga headlights, naghahanda ng mga argumento na maaaring magligtas sa kanilang komportabling buhay. Ngunit sa kaibuturan, alam nilang pareho na may malalim na nagbago. Ang lalaki na inakala nilang granted sa loob ng 45 taon ay sa wakas ay tumigil sa pagtanggap.
Naghihintay na sila mula pa noong madaling araw, nagre-rehearse ng mga salita na maaring magligtas sa kanilang komportabling buhay. Umupo si Elena sa tabi ng bintana sa harap, nanginginig ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Naglakad si June sa likod niya, hawak ang telepono na parang sandata na hindi niya alam gamitin. Ang tunog ng susi ni Ramon sa lock ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Ito na, ang kanilang pagkakataon na ayusin ang kalamidad na nilikha nila. Pumasok si Ramon sa pinto bandang 8:30, walang pagmamadali at kalmado. Natagpuan niya sila na humaharang sa kanyang daan patungo sa kusina. Ang kanilang mga mukha ay desperado at determinadong. Tay! Agresibong humakbang si June. Ano itong kabaliwan? Pamilya mo kami! Dahan-dahang tinanggal ni Ramon ang kanyang jacket. Isinabit ito sa hook sa tabi ng pinto. Pamilya? Ang boses niya ay pangkaraniwan, halos kaaya-aya. Nang ako ay nasa ospital, nakikipaglaban para sa aking buhay, tumawag ba ang isa sa inyo kahit minsan? Aba, busy kami. Ang boses ni Elena ay nabali sa peking galit. Alam mo kung gaano kahirap asikasuhin ang lahat ng wala ka? Sobrang hirap na sinabi mo sa akin na manatili pa ako ng 1 buwan sa ospital. Ang tono ni Ramon ay nanatiling matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay yelo lamig dahil mas masarap daw ang buhay nang wala ako. Ang mga handa na argumento ni June ay gumuho sa ilalim ng kalmadong titig ng kanyang ama. Biro lang yun, Tay. Hindi namin sineseryoso yun. 67 na tawag kagabi, sabi ni Ramon, habang naglalakad sa tabi nila patungo sa kusina. Nakakatuwa kung paano kayo nakakahanap ng oras tumawag kapag nanganganib ang inyong mana. Sinundan nila siya na parang desperadong mga satellite, naguunahan sa pagsasalita sa kanilang panik. Tay, pakiusap, makinig ka sa katwiran. Ramon, hindi ka nag-iisip ng malinaw. Naapektuhan ng operasyon ang judgment mo. Mahal ka namin, palagi ka naming mahal. Pinuno ni Ramon ang coffee maker ng may methodical precision, hindi pinapansin ang kanilang lalong nagiging baliw na mga pakiusap. Nang hawakan ni Elena ang kanyang braso, tiningnan siya ni Ramon nang may malamig na kawalang pakialam na agad niyang binitiwan. Mayroon kayong 24 na oras para umalis sa bahay na ito, sabi niya ng mahina. Ang mga salita ay tumama sa kanila na parang pisikal na suntok. Napaatras si Elena. Namutla ang mukha ni June. Saan kami pupunta? Ang boses ni Elena ay halos bulong. Wala kaming pera. Hindi na yan problema ko. Ang kumpletong emotional detachment ni Ramon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Hindi ito ang lalaki na gumugol ng 45 taon sa pag-uuna sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay ibang tao. Hindi mo ito magagawa. Ang boses ni June ay tumaas sa isang sigaw. Anak mo ako, bahay ko to. Bahay mo? Hinarap siya ni Ramon ng direkta. Kailan ka huling nagbayad ng mortgage? Isang utility bill? Kailan ka nag-ambag ng kahit ano maliban sa maruming pinggan at mga hiling para sa pera? Binuksan ni June ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Ang katotohanan ay masyadong halata para tanggihan. Sinubukan ni Elena ang ibang paraan, pinilit ang luha. Mahal, alam kong nagkamali kami, pero 41 taon ng kasal ay dapat may halaga. Nagkaroon ito ng halaga, sagot ni Ramon habang nagbubuhos ng kanyang kape. Nagkaroon ito ng lahat ng halaga hanggang sa ipinakita ninyo sa akin kung gaano ako kaunti ang halaga sa inyo. Kaya naming magbago. Ang desperasyon ni Elena ay nakikita. Ngayon, magiging iba kami. Pahalagahan ka namin. Hanggang kailan? Hanggang sa susunod na kailangan ninyo ng isang bagay? Hanggang sa ako ay masyado ng matanda at may sakit para maging kapaki-pakinabang? Umiling si Ramon. 68 taong gulang na ako. Wala akong oras maghintay para maging disenteng tao kayo. Naglakad siya sa kusina at umupo kasama ang kanyang kape. Binuksan ang pahayagan sa umaga na parang wala sila doon na sumisigaw sa kanya. Ang pundasyon ay kukunin ang pag-aari sa susunod na buwan, sabi niya nang hindi tumitingin. Mayroon kayong hanggang noon para maghanap ng ibang matitirhan.
Hinampas ni June ang kamay niya sa mesa. Bahay din namin to. Tingnan mo ang deed, sagot ni Ramon ng kalmado. Tingnan mo ang mga bank accounts. Tingnan mo ang anumang legal document na mahahanap mo. Lahat ay nasa pangalan ko dahil kinita ko ito habang kayo ay nabubuhay sa aking paggawa. Anang sikat ng araw sa umaga ay pumasok sa bintana ng kusina, nagpapaliwanag sa eksena ng kanilang kabuuang kawalang kapangyarihan. Sa loob ng 40 taon, inakala nila na si Ramon ay laging nandoon, laging nagbibigay, laging nagpapatawad. Nagkamali sila. Bumagsak si Elena sa isang silya, sa wakas ay nauunawaan ang tindi ng kanilang sitwasyon. Si June ay nakatayo ng tulala, pinapanood ang kanyang mana na nawawala sa bawat salita ng kanyang ama. Kapag bumalik ako mula sa aking paglalakad, sabi ni Ramon, tumayo at inabot ang kanyang coat. Inaasahan kong makakita ng mga packing boxes. Tiningnan niya ang kanyang relo. 9:00 eksakto. At naglakad siya patungo sa pinto. Tay, teka, nagsimula si June. 23 oras at 58 minuto, sabi ni Ramon nang hindi lumilingon. Ang pinto ay nagsara sa likod niya nang may mahinang click. Iniiwan sina Elena at June na mag-isa sa pagkawasak ng kanilang komportabling mga pag-aakala. Sa labas, naglakad si Ramon sa kalye na tinawag niyang tahanan sa loob ng 20 taon. Nararamdaman niyang gumaan sa bawat hakbang. Sa likod niya, sa pamamagitan ng bintana ng kusina, nakita niya silang nakaupo pa rin ng tulala. Ang hustisya ay may nakakagulat na mapayapang pakiramdam. Ang mga packing boxes ay nakasalansan na sa tabi ng pinto nang ako ay bumalik mula sa aking paglalakad. Siniseryoso na nila ako. Sa pamamagitan ng bintana sa harap, nakita ko si Elena na balisang nagbabalot ng mga pinggan gamit ang pahayagan habang si June ay nagdadala ng kanyang gaming equipment sa kanyang kotse sa maraming biyahe. Umupo ako sa rocking chair sa front porch kasama ang aking kape sa umaga. Inilalagay ang sarili ko na may malinaw na view ng kanilang desperadong aktibidad. Ang umaga ay presko at maliwanag. Perpektong panahon para sa mga bagong simula. Tay, ito na ang huling pagkakataon mo, sigaw ni June habang nagpupumiglas sa isang mabigat na computer monitor. Kaya naming ayusin ang lahat. Nagkaroon ka ng 45 taon para sa mga pagkakataon. Sagot ko, hindi tumitingin sa aking pahayagan. Si Elena ay lumabas sa pintuan, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay pula mula sa pag-iyak. Ramon, mahal, sorry na sa mensahe na yon. Hindi ako nag-iisip ng malinaw. Iyon mismo ang problema, Elena. Hindi ka kailanman nag-iisip tungkol sa sinuman maliban sa sarili mo. Ang proseso ng pagbalot ay kaguluhan. 45 taon nang naipon na ari-arian at mayroon silang mas mababa sa 24 na oras para ayusin ang lahat. Patuloy na tumatakbo si Elena pabalik sa loob para sa isa pang mahalagang bagay, habang pinagtatalunan ni June kung ang kanyang mga lumang computer games ay nagkakahalaga ng espasyo sa trunk. Si Aling Beth mula sa katabing bahay ay pumunta bandang tanghali na akit ng hindi pangkaraniwang aktibidad. Ayos lang ba ang lahat, Ramon? Tanong niya habang napapansin ang mga kahon at ang balisang paggalaw. May mga pagbabago lang sa pamilya, sabi ko ng kaaya-aya. Walang dapat alalahanin. Tumango siya ng magalang, ngunit ang kanyang mausisa na mga sulyap ay nagpapahiwatig na nakita niya ang balita. Ang buong kapitbahayan ay alam na siguro ang nangyayari ngayon. Gumawa si June ng lalong desperadong mga apela sa buong hapon. Una, galit. Baliw na to, hindi ka mabubuhay nang wala kami. Pagkatapos, bargaining. Paano kung magbayad kami ng upa? Paano kung mag-ambag kami sa mga gastusin sa bahay? Sa wakas, pagmamakaawa. Tay, saan kami pupunta? Si Mama hindi nagtrabaho ng totoo sa loob ng 30 taon. Nabuhay ako ng 68 taon, sagot ko ng kalmado. Sa tingin ko, magiging maayos ako. Sinubukan ni Elena ang bawat taktika ng manipulasyon sa kanyang malaking arsenal. Luha, pag-aalala sa kalusugan, mga apela sa aming mga marriage vows, mga paalala sa masayang alaala. Wala sa mga ito ang gumalaw sa akin. Nakita ko ang performance na ito ng napakaraming beses sa loob ng mga dekada. Pagsapit ng 4:00 AM, parehong punong-puno ang kanilang mga kotse.
Ang mga damit at gamit ay nakasiksik sa bawat magagamit na espasyo. Kailangan nilang iwanan ang mga muebles, mga kagamitan sa kusina, at mga kahon ng mga bagay na hindi lang magkakasya. Babalik kami, sabi ni June habang inilalagay niya ang huling kahon sa kanyang trunk. Hindi mo kami mapapalayo ng habang buhay. Malugod kayong bumisita, sabi ko. Pagkatapos kayong tumawag muna at humingi ng permiso. Tumayo si Elena sa tabi ng kanyang kotse, hawak ang susi, nakatitig sa bahay na tinawag niyang tahanan sa loob ng 20 taon. Sa isang sandali, halos naawa ako sa kanya, halos. Hindi ko inakala na magtatapos ito ng ganito, bulong niya. Hindi rin ako, pag-amin ko. Akala ko, matututo kayong pahalagahan ang mayroon kayo. Eksaktong alas 6 dapat 24 na oras pagkatapos ng aking ultimatum, parehong umalis ang kanilang mga kotse sa driveway. Umiiyak si Elena, galit si June, ngunit wala na sila. Umupo ako sa porch hanggang gabi, pinapanood ang paglubog ng araw sa aking tahimik na kapitbahayan. Aunang pagkakataon sa loob ng 45 taon, ako ay ganap na nag-iisa. Ang katahimikan ay napakaganda. Sa loob, ang bahay ay naramdaman kong napakalaki. Ang mga walang laman na silid ay umalingaw-ngaw sa aking mga yapak. Walang telebisyon na umaalingaw-ngaw, walang pagtatalo tungkol sa pera, walang mga hiling para sa atensyon o suporta. Naglakad ako sa aking study room at binuksan ang desk drawer kung saan ko itinago ang mga travel brochures sa loob ng 20 taon. Colorado Mountains, Arizona Deserts, National Parks na palagi kong gustong bisitahin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras para makita. Oras? Wala akong anuman kundi oras. Ngayon sa wakas, maaari ko itong buksan ng walang guilt. Tahimik na lumipas ang Pebrero habang nag-a-adjust ako sa pag-iisa. Nagpaplano ng aking unang totoong adventure mula pa noong bago ako ikasal. Dinala ako ng Marso sa Big Bend National Park. Hindi pa ako nagkampo ng mag-isa bago noon. Hindi pa nag-drive kahit saan para lang sa kasiyahan. Ang desert landscape ay bumalot sa akin ng kanyang matinding kagandahan, walang katapusang kalangitan, sinaunang rock formations, katahimikan na umaabot sa milya-milya. Sa paligid ng campfire isang gabi, nakilala ko si Mang Ben, isang retiradong guro. Unang beses mo ba dito? Tanong niya, habang napapansin ang aking bagong camping gear. Unang beses sa kahit saan. Talaga, pag-amin ko. 68 na ako, at ito ang una kong biyahe para lang sa kasiyahan. Tumawa ng mainit si Mang Ben. Hala boss, hindi pa huli ang lahat para magsimulang mabuhay para sa sarili mo. Dinala ako ng Abril sa Colorado. Na-upgrade ko ang aking camping equipment at naramdaman kong mas confident na akyatin ang mga kalsada sa bundok. Ang manipis na hangin ay humamon sa aking gumagaling na puso, ngunit ang banayad na hikes sa mga pine forests ay nagpuno sa akin ng enerhiya na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Natuklasan ko ang photography ng buwang yon, bumili ng una kong totoong kamera sa loob ng mga dekada. Ang mga bundok ay humihingi na kunan, snow-capped peaks na nagre-reflect sa kristal na mga lawa, mga ligaw na bulaklak na namumulaklak sa matataas na parang. Ang pagsikat ng araw na nagpipinta sa mga granite cliffs, dinala ng Mayo ang bagong pagkakaibigan. Si Aling Beth, isang widow mula sa Denver, ay nagturo sa akin ng mga advanced na photography techniques sa isang seniors hiking group. Ginugol namin ang mga oras sa pagtalakay ng composition at lighting habang naglalakad sa mga forest trails sa taas na ipinagbabawal sana ng aking cardiologist, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang ganda ng glow mo, sabi ni Dr. Martinez sa aking regular na check-up. Ang recovery mo ay kahanga-hanga. Anong nagbago? Lahat, sabi ko sa kanya. Sa wakas, nabubuhay ako para sa sarili ko. Ang aking trabaho sa pundasyon ay tumindi sa buong Tagsibol. Itinampok ni Liza ang aking mga larawan sa paglalakbay sa kanilang mga newsletters. Nagpapakita sa ibang mga heart patients na ang buhay pagkatapos ng operasyon ay maaaring maging isang adventure, hindi lang survival. Ang istorya mo ay nakapagligtas na ng dose-dose ng pamilya, sabi sa akin ni Liza habang nagkakape kami noong Hunyo. Natuto silang pahalagahan ang isa't isa habang kaya pa nila. Ngunit ang paborito kong bahagi ay ang makipag-usap sa mga bagong heart patients, mga lalaki at babae
na humaharap sa operasyon, natatakot at nag-iisa. Ibabahagi ko ang aking karanasan, hindi lang ang mga medical details, kundi ang emosyonal na paglalakbay ng pagtuklas ng self-worth. Mahalaga ang suporta ng pamilya, sasabihin ko sa kanila, ngunit mas mahalaga ang paggalang sa sarili. Dinala ng Hulyo ang mas mahabang biyahe. Ang disyerto ng Arizona ay namulaklak ng di inaasahang mga kulay. Ang pulang mga bato ng Utah ay humamon sa aking photography skills. Ang sinaunang mga guho ng New Mexico ay nagkonekta sa akin sa kasaysayan na umaabot pabalik sa mga siglo. Mas malusog ako sa edad na 68 kaysa sa edad na 58. Ang regular na hiking, sariwang hangin, stress-free living, at purpose-driven days ay nagpabago sa aking katawan pati na rin sa aking espiritu. Si Mang Ben at Aling Beth ay naging regular na kasama sa paglalakbay. Nagkikita kami sa iba't ibang parks, nagbabahagi ng mga campsites, sama-samang nag-e-explore ng mga trails. Sa unang pagkakataon sa aking buhay na matanda, nagkaroon ako ng mga kaibigan batay sa mga shared interests sa halip na obligasyon sa pamilya. "Iba ka na, Ramon," sabi ni Aling Beth isang gabi habang pinapanood namin ang paglubog ng araw mula sa aming campsite. "Ano ka ba dati?" "Pagod," sabi ko ng simple. Sobrang pagod. Ang social media na pinamamahalaan ng team ni Liza ay nagpakita ng aking mga adventures. Mga larawan ng isang matandang lalaki na nakatuklas ng kagalakan sa kalikasan. Mga istorya ng paggaling ng pamilya sa pamamagitan ng tapat na komunikasyon. Inspirasyon para sa ibang mga seniors na ituloy ang mga naantalang pangarap. Ang mga komento ay bumaha mula sa buong mundo. Mga heart patients na nagbabahagi ng kanilang sariling mga pagsubok sa pamilya. Mga anak na nakikilala ang kanilang sarili sa pag-uugali ni June. Mga asawa na nauunawaan ang mga pattern ni Elena ng pag-aakala na granted ang debosyon. Ang Hulyo ay natapos sa aking pagbabalik sa Quezon City, hindi dahil kailangan ko, ngunit dahil pinili ko. Ang bahay ay naramdaman kong malugod na ngayon, aking sanctuary sa halip na aking bilangguan. Nagre-review ako ng mga larawan mula sa Colorado sa aking paboritong coffee shop sa downtown nang bumagsak ang isang anino sa aking mesa. Tumingin ako at nakita ang isang pamilyar na figura na nakatayo ng nag-aalangan malapit. Nakatayo si June doon, nag-aalangan, mukhang iba. Mas malinis, mas mukhang matanda. Ang kanyang karaniwang gaming attire ay napalitan ng business casual clothes at ang kanyang posture ay nagpapahiwatig ng isang taong natuto na magdala ng responsibilidad. "Tay," ang boses niya ay walang katiyakan. "Pwede ba akong umupo sandali?" Iginuhit ko siya sa walang laman na silya sa tapat ko, curious tungkol sa pagbabagong ito. Isaim na buwan na ang lumipas mula ng eviction at ang aking anak ay mukhang tumanda ng 9 taon sa isang magandang paraan. "Mukha kang maayos," sabi niya habang umupo sa silya. Tanned, malusog. Bumabagay sa akin ang paglalakbay. Isinara ko ang aking photo album, ngunit hindi ko inilayo. "Kumusta ang mga bagay-bagay, June?" "Iba." Huminto siya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "Nahanap ako ng trabaho. Full-time position sa isang advertising agency sa downtown, nagde-design ng mga marketing materials." Tumango ako, naghihintay ng higit pa. Umupa rin ako ng isang maliit na apartment. Hindi fancy pero akin. Ako ang nagbabayad ng upa ko, bumibili ng sarili kong groceries, naglalaban ng sarili ko. "Mabuti yan, anak." Hinugot ni June ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang mga larawan. Isang disenteng studio apartment, malinis at organisado. Kaunting muebles, ngunit lahat ay maayos at may layunin. "Paano hinahawakan ng nanay mo ang mga bagay-bagay?" tanong ko. Natututo siyang mabuhay ng independyente. Nagkaroon siya ng trabaho bilang sales clerk sa isang department store. May sarili rin siyang lugar. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Hindi kami masyadong nagkikita, parehong busy sa trabaho. Sumipsip ako ng aking kape, pinag-aaralan ang nabagong bersyon na ito ng aking anak. Ang pagiging entitled ay nawala, napalitan ng isang bagay na kahawig ng pagpapakumbaba. "Tay, hindi ako humihingi ng tawad," sabi niya bigla. "Hindi ako humihingi na bumalik sa bahay o para sa pera o para baguhin mo ang testamento mo pabalik." Nagulat ako dito. "Ano ang hinihingi mo?"
Isang pagkakataon para patunayan na nagbago ako. Baka pwede tayong magkape minsan ng ganito kung gusto mo. Ipinakita ko sa kanya ang ilang larawan mula sa aking biyahe sa Colorado. Ang kanyang pagkamangha ay tila totoo habang inilarawan ko ang hiking sa taas, camping sa ilalim ng mga bituin, pag-aaral ng photography mula sa mga bagong kaibigan. Hindi ko alam na gusto mo pala ang lahat ng ito, sabi niya ng mahina. Hindi ko rin kailanman nagkaroon ng pagkakataon na malaman para sa sarili ko. Tumango si June, nauunawaan ng higit sa inaasahan ko. Marami akong iniisip tungkol doon, tungkol sa kung gaano karami ng buhay mo ang isinuko mo para sa amin, kung paano namin ito inakala lang na granted. Ang trabaho sa pundasyon ay nagpapanatili rin sa akin na busy, sabi ko. Ipinapakita sa kanya ang isang newsletter na nagtatampok ng aking istorya, tumutulong sa ibang mga pamilya na maiwasan ang aming mga pagkakamali. Kami ba ay isang cautionary tale na ngayon? Kami ay isang learning opportunity para sa lahat ng kasangkot. Nag-usap kami ng isa pang oras. Nagbahagi si June ng mga detalye tungkol sa kanyang trabaho, mga deadlines, mahirap na mga clients, ang kasiyahan ng pagkita ng sarili niyang sweldo. Nagpakita siya ng tunay na interes sa aking mga paglalakbay, nagtatanong tungkol sa mga lugar na napuntahan ko at saan ako pupunta sa susunod. Naiintindihan ko kung hindi mo gusto ang isang relasyon, sabi niya habang naghahanda kaming umalis. Naiintindihan ko kung ang tiwala ay kailangang buuin ng dahan-dahan. Ngunit gusto kong malaman mo na nakuha ko na ngayon ang ginawa namin sa iyo, kung gaano ito kamali. Naglakad ako kasama siya sa parking lot. Mayroon siyang isang lumang sedan, hindi fancy, ngunit malinis at maayos na maintained. Ebidensya ng responsibilidad. June, sabi ko habang inabot niya ang pinto ng kanyang kotse. Baka maaari nating gawin ito ulit sa isang buwan o higit pa. Ang kanyang ngiti ay maingat, ngunit umaasa. Gusto ko yan. Walang mga pangako tungkol sa anumang bagay, nilinaw ko. Hindi ko binabago ang aking testamento pabalik. Hindi ako naghahanap ng isang tradisyonal na relasyon ng ama-anak. Ngunit baka makabuo tayo ng isang bagong bagay, isang mas malusog na bagay. Naiintindihan ko, sabi niya. At Tay, masaya ako na masaya ka. Sa wakas, pinanood ko siyang nag-drive palayo, napapansin kung gaano siya maingat na tiningnan ang kanyang mga mirrors, kung paano siya nagsignal ng maayos sa bawat pagliko. Maliliit na bagay, ngunit nagpapahiwatig sila ng isang taong natuto na magbayad ng atensyon sa mga detalye. Ang araw sa hapon ay mainit sa aking mga balikat habang naglalakad ako sa sarili kong kotse. Bukas, nagpaplano ako ng isang biyahe sa Arkansas, nag-e-explore sa Ozark Mountains. Sa susunod na buwan, baka sa Maine para sa fall foliage photography. Nag-buzz ang aking telepono ng isang text mula kay Mang Ben. May nakitang magandang campsite si Beth sa Utah para sa Oktubre. Interesado ka? Nag-type ako pabalik talagang. Ipadala mo sa akin ang mga detalye. 6 na buwan na ang nakalipas, ako ay isang namamatay na lalaki, hindi pinapansin ng kanyang pamilya. Ngayon, ako ay buhay, malusog, at napapalibutan ng mga taong pumili na maging bahagi ng aking buhay sa halip na mga taong nakakaramdam ng obligasyon. Ang pagkakaiba, natutunan ko, ay lahat. Nag-drive ako pa uwi sa pamilyar na mga kalye ng Quezon City, dumaan sa coffee shop kung saan kami ni June ay nagbahagi lang ng isang tapat na pag-uusap, dumaan sa bahay ni Aling Beth kung saan siya ay kumaway mula sa kanyang hardin, dumaan sa opisina ng Heart Foundation kung saan nagpaplano si Liza ng awareness campaign sa susunod na buwan. Pauwi sa isang bahay na sa wakas ay akin na talaga. Pauwi sa isang buhay na binuo ko para sa sarili ko, isang maingat na pagpili sa bawat oras. Ang ilang mga istorya ay nagtatapos sa malalaking gestures at dramatic reconciliations. Ang isang ito ay nagtapos sa isang bagay na mas mahalaga, ang tahimik na kasiyahan ng isang lalaki na natuto na pahalagahan ang kanyang sarili tulad ng pagpapahalaga niya sa iba. At baka lang, ang posibilidad na ang pag-ibig ay maaaring lumago sa mas malusog na lupa kaysa sa obligasyon. Ang araw ay lumulubog habang nagpapark ako sa aking driveway,
nagpipinta sa kalangitan ng parehong mga kulay na kinunan ko sa Colorado. Maganda, mapayapa, at ganap na akin. Nasa akin na ang certified copies. Epektibo na ang pagbabago ng testamento. Walang mana, walang PHP 45 milyon para kina Elena at June. Ang sumunod na meeting ay para sa pundasyon, 12th floor. Bumaba ako sa elevator, papalapit sa mga taong talagang nagpapahalaga sa buhay at sakripisyo. Hindi ito pagtatapos, ito ay justice. Hindi lang pribadong kasiyahan, kundi pampublikong mensahe. Lalabas ako sa balita at makikita ng lahat ang katotohanan. Ang karma ay hindi lang naghihintay. Minsan, ang karma ay nagmamaneho ng taxi pa uwi, dala ang discharge papers. Kung gusto ninyong malaman kung paano ko sila binalikwas at kung paano ko binaligtad ang mundo nila, mag-subscribe na sa channel at i-click ang next video. Salamat po sa pakikinig.